Tuloy-tuloy po ang ating public service. Maraming tao nagkakaroon ng problema dahil sa utang. Paano ba tayo magkakaiwas sa pag-utang o kung hindi naman, paano ba ang tamang paraan ng pangungutang? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga kasama si Ms. Riza Muyot, ang President at CEO ng All Arm Finance Corporation. Good morning! Welcome back to Good Morning, Kuya. Good morning, Congressman, and good morning sa inyong lahat. I'm sure lahat po ng nanonood sa atin, lahat kami dito may utang. Diba? Oo, diba? Kaya interesado tayo ngayon. Paano po ba yung tamang pangungutang? Pwede po ba kayo utangan na? Pwede po ba utangin? Pwede. Ang gara? Ang tamang pangungutang ay dapat nasa tamang dahilan. So yung mga dahilan ang titingnan natin kung bakit tayo nangungutang. Ang pinakamagandang dahilan kung bakit tayo nangungutang ay kailangan gagamitin natin yung pera para pagkakitaan ng mas malaki kaysa doon sa tubo o interest ng ating inutang. Okay, tsaka dapat din na, yun nga, tama po kayo na isipin nyo yung paraan, yung dahilan ba't kayo mangungutang. Kasi kung mangungutang kayo para sa luho, kasi gusto mo bumili ng bag na mahal, yung parang hindi naman yata makatarungan. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Yung mga nauso po before o until now, yung mga 5-6, pwede ba, okay ba yan? Di ba kasi parang binababaon ka lang lagi sa utang. Tama yan. Talagang mababaon tayo sa utang kapag ang pinasukan natin ay yung mga 5-6. Kasi ang 5-6, 20% a month yan. So ang ibig sabihin yan, mga 240% a year. So talagang lubog na lubog tayo sa utang kung ang papasukan natin ay yung ganyang klase ng pangutang. Kaya ang pinakamaganda talaga ang ating pangungutangan ay mga bangko. Dahil mas maliit ang interest na ibinibigay nila. Ano po ba yung pinaka-fair na interest rate pag nangutang? Depende yan. Kung tayo ay mangungutang dahil sa malalaking negosyo, sa bangko ang interest rate mga 7 to 10%. Ngayon, kung mangungutang naman tayo, kung maliliit na borrowers na wala naman tayong collateral, ang normal ay mga 2.5 to 3.5%. Yung 3.5 na yan, kapareho yan ng interest ng mga credit cards. Question lang. One of the reasons kasi na kaya yung maraming mga kababayan natin nangungutang sa 5-6, kasi sinasabi nila masyado daw tedious or maraming requirements na hinihingi ang bangko pagka ikaw po ay mangungutang, aside pa yan sa collateral na pwede mo ibigay. Ano po ba ang talagang actual na requirements para mapaghandaan ng mga kababayan nating nais ng mangutang? Kung talagang wala tayong collateral, marami naman ditong mga lending institutions, mga nagpapautang na nagbibigay ng mas reasonabling interest. Okay. Yun nga, yung reasonabling interest ay mga 2.5 to 3.5 dahil wala namang collateral yan. At saka yung maliliit ang inuutang, syempre mas maraming cost, mas maraming paperwork. Unlike kunyari, negosyo ka, mangungutang ka, 1 milyon na utangin mo, isang papeles lang, and therefore the banks can give rates that are lower than the usual. Follow-up question lang po bago kay yung question ni Doc Sara. So, ibig sabihin, pag wala ka pong pang-collateral, hindi ka pwedeng mangutang sa bangko? Oo, kasi diba, minsan titingnan nila yung passbook mo, hihingin yung passbook o yung kung meron kang talagang kaunting na naka-ready if ever na magka-problema. Parang tinitingnan nila kung may amount ka rin na pwedeng pambayad emergency. Tama yan. Generally, hindi tayo pwedeng mangutang sa mga bangko kung walang collateral. Pero kung meron tayong magandang relasyon sa bangko, meaning nakikitang tayo ay nagde-deposito din, o meron tayong mapapakitang negosyo o credibility, or meron magagaranti sa atin, nagbibigay din naman yung mga bangko. Ngayon, katulad nung meron tayong tinatawag na mga clean loans. Yung mga clean loans nga, magugulat kayo, milyon-milyon pa yan. Ibinibigay yan doon sa mga negosyante na kahit walang collateral, kilala na. For example, kung mangungutang ba naman ng isang John Gokong Wei or Henry C, hindi na nga kailangan siya mangutang dahil siya nang may bangko. So talagang kaagad, aprobado ng bangko yan. So ang importante dyan sa ating mga kababayan ay kailangan talaga na may relasyon tayo sa bangko, meron tayong ipon, kasi pag nakita nila tayo na ganon,
pwede din nila tayong pagkatiwalaan. Importante rin ba yung professional status mo, like mga doctors, The income kasi. o yung income mo, tinitingnan din ba ng bangko yon? Oo, importante yan. Kasi ang unang tinitingnan ng isang nagpapautang ay yung kapasidad na magbayad. Makabayad, yes. So, kung nakikita nilang, oy, doktor to, or ito naman ay isang pwede kang negosyante, mag-loan ganito sa kalaki kanila. ang income, so papautangin ka nila. Now, dun sa mga maliliit na mga mangutang, marami ring nagpapautang sa kanila, katulad ng mga pensyonado. Kasi meron silang regular na pensyon, so nakikita nyo yung mga lending company, even individuals, pwede nilang isanla yung pensyon nila. Or yung mga katulad ng empleyado, ang tawag doon salary loans, ang isinasanla naman nila yung kanilang ATM, yung kanilang payroll. Hindi ko sinasabing tama yon na gagawin, pero ang sinasabi lang natin ay pwede kayong naman pala. Okay. Ito po may may katanungan po tayo mula kay Elaine Timbol. So ang tanong po kasi niya, kanino pinakamainam mangutang? Bangko po ba? Sa aking palagay ay bangko pa rin ang Bangko pa pinakamabuting rin. mangutang. Basta kung doon, dahil pinakamababa ang interest na binibigay ng bangko. Eh, sa text message, meron mga nagte-text na pwede kang umutang, 1 to 2% daw yung interest, di ba? Tapos nakalagay doon up to 1 to 2 million, di ba? Yung ba pwedeng sugalan ba yun o medyo hoax yun? Mukhang delikado ba yun? Actually, kung talaga naman kayo ang bibigyan ng pera at kayong pautangin, wala naman yang hindi naman yan masama. At ikaw naman ang pinapautang. Pero ang titingnan natin dyan, yung kaukulang charges. Baka meron siyang mga hidden na hindi naman talaga 2%. Mamaya kung anong sisingilin sa inyo. At saka yung mga kondisyon na ibibigay nung magpapautang. Ako pasok ko na rin, Doc, bago yung question mo. Yung mga ino-offer ngayon sa mga malls, talagang parang kulang na lang, right there and there, bigyan ka ng mga credit cards. Would you suggest, kasi pangungutang rin yun, kaya lang sa credit card company? Yun namang ating mga credit card company ay pinatatakbo rin ng mga bangko na reputable. So talaga lang, dahil sa dami ngayon ng kompetisyon, kaya talagang pumupunta kahit yung mga bangko sa mga mall para lang makakuha okay ng lang. mga borrowers. Okay lang yan. So kapag kunyari po may nangutang tapos hindi nahulugan, ibig sabihin dodoble yung interest nun? May mga ganun kasi eh. Hindi Ilang lang, buwan kang di nakabayad, di ba? So, Hindi lang yan, Sum up. hindi lang yan interest ang dumodoble. Meron pa kayong penalty. At yung penalty, normally, mas malaki pa kaysa interest. Okay. Ayun. Maraming pong salamat sa inyo, Ms. Riza Muyat. Pero bago po namin kayo pakawalan, saan po kayo nila makokontak? Yun sa mga kasangbahay po natin na gustong malaman, may mga inquiries about financing. Gustong mangutang. Pwede nyo ako makontak sa aking Kunin nyo yung number. telepono 0917-525-5785 or sa email na rmmuyot@gmail.com. Alright, marami pong salamat po sa inyo, Ms. Riza Muyat. Siya po ang President and CEO ng All Arm Finance Corporation.